Good morning everyone. So good na pod ang gira-gira ni Maria. So nice no, authentic Visayan restaurant no, floating restaurant in Dubai. I want to come there one day also no. Dadalhin ko kayo doon. So after sa second vaccination ni Maria, I'll try my best to be there. I will try my best to be there in Bisaya. Tawag doon? Authentic na restaurant, floating restaurant in Dubai. So my Facebook friends, I am inviting you, or you can invite me to come there in authentic. Librehin nyo ako ha sa pagpunta doon. So it's our pride as Filipinos na napaka gandang ano yon, kasi hindi madali ang magkaroon ng isang negosyo dito na sa ibang bansa, lalo na hindi natin ito pamamahay. So maraming salamat, at sana tayong mga manggagawang Pinoy na nandito sa UAE, tandaan natin na lagi nating suportahan kung ano man yung mission ng kapwa nating Filipino overseas workers. Yes, Mads. Pohon. Pohon. Kani? Nakaterno kasi ni siya sa ako ang pants. Ang kulay sa iyahang dial. O sa akong earrings. But it's fine. Barato ra ni Mads. It's not expensive. Barato ra. But I like it. It's because of the dial. Ayan. So, pwede po mo maka-order sa ako og mga relos na nandito dito. But before siguro ko makauli, I will try. Ito talaga si Labidab ko. Ang daming request. I see. Akala ko paputulan na naman ang buhok ko, no? Alam ba ninyo na grabe ang ingat ko sa buhok na ito? Mahaba na siya. Before, when I was there in Philippines, na medyo naupaw na ko that time. Ayan. Hi ga, and hi Teresa. Good morning ga. Kumusta ka mo dara? Pag ihapon da rin. No? Wala pa ko kagawas. Wala pa ko kapang limpyo. Kanina, isang sasakyan ng trapo-trapuhan ng guna ko. No? Ayan. So, bumalik na siya sa mahaba. Mas maganda kasi sa babae yung mahaba ang buhok. So, when I come back here, pinutulan ito, no? Pinutulan, tapos yung pagputol, parang di karaskas lang. Sabi ko, mas mabuti pa kung ako na lang nagputol noon. No? But, thanks God, bumalik na siya sa normal. Alam niyo kung ano ang inaalaga ko dito? Oil with aloe vera. Magtanim tayo ng aloe vera dyan sa Pilipinas na maganda to sa buhok. And then also, when I was go in salon, almost 4,000 ang binayad ko just to hair my color. My hair, no? Just to color my hair, I mean. Kasi mga puti-puti na. So, I tried. Ako na lang ang mag-color. I tried my best na ako na lang ang mag-color. So, I can do it. So, someday, doon sa White House, gagawin ko ulit na salon yun, no? Online salon. Kasi, babalik ko yung dati. Maganda kasi sa babae, gusto ko maganda tayo ng mga kababaihan. Ano man ang problemang dinadala natin, May plancha ako, Mads. Ginaplansya ko lang siya kasi kung magpariband ako, it lasts 6 months, no? 6 months, mahal dire. So, kung dira ako magpariband, okay lang. Carry lang, no? Kung magpariband ko dira, magbayad ka og mga 1,000 plus or 2,000, okay lang. Pero dire, hindi. Magbayad ka mga more or less 5,000, lalo na ni akong buhok. More than, siguro mga, ingani nga haba, pinakababa na jud na o pinakamura na ng 5,000 inani kahaba. So sayang, no? Sayang kayo, duha na kasakong bugas.
Speaking of bugas, wala jud tay bugas, no? Abta na ta sa krisis. You know, in life, wala may krisis sa kinabuhi. I don't believe that there are crises in life. Only thing, iba yung pagkagawa natin ng management natin, no? Hindi natin nabigyan ng atensyon ang ating pangkabuhayan showcase. That's why I am so sad. Kasi before I saw everybody, no, gusto ko ng lechon. Andyan agad, buong lechon ibibigay natin. Walang labis, walang kulang. Gusto ko ng bigas, isang sakong bigas ibibigay natin. To the point na kahit isang butil, hindi na natin kayang ibigay. It is not na hindi kayang ibigay. Why? Kulang tayo sa management. The way on how we discipline our budget and hindi naman sa pagdisiplina ng budget. Kumbaga, working force. Wala sa budget doon. Hindi natin titingnan kasi we have to enjoy the life. Sa akin kasi, I did not look the budget. Kasi dapat, no, pag sa buhay, income, savings, less, tapos expenses. Yun sana dapat, ang tama. Ako kasi wala eh. Income, enjoy the life, and work forward. Yun ang gusto ko. Kasi, what is the use of savings without enjoying your life? Life is too short. Life is too short. We have to remember na dapat nating i-enjoy each moment. When last December, when I told my mother, Nay, ipaihaw ang baka, ipakaon sa silingan, for the New Year time, a Thanksgiving for the whole year. How much is the cost of one cow? Binenta yun sa akin, worth 27,000. 27,000 divided by, ayan, tingnan lang muna natin, 27,000, i-divide mo yan siya sa 360 days. Only 75 pesos a day ang pwede mong ibigay sa one day income mo. No? Kung nag-income ka, ibabalik mo naman yung iba. To say thanks to God the Father that there is still life for the whole year. But because, sabi ng nanay ko, ga, maluoy na gid ako sa imo ga, damo ikaw utang ga, damo nagapanukot sa imo ga. I said, let it be, nanay. There's nothing to worry about such thing. Even myself, I never worry for that. Why? I am trying to work hard to let everybody enjoy the life. Not for myself, hindi para sa aking sarili. Kasi ako kaya kong kumain ng itlog, hotdog, noodles, at saka kahapon lamang. Or tira-tirang pagkain ng amo. Just to see the beauty of life in front of me. Ayokong makita sa harapan ko yung hirap ng buhay. Ang gusto ko masaya ang lahat. Ayos. Aga ko parang sermon na naman ako, no? Thanks sa mga inspiring words, Mads. Bisan pigado basta naa ka madungog na mag-inspiring words makaabtik. Yes, Mads. Look, don't give up. You know, yesterday, nakita siguro ninyo ang mga posting ko words. I was so dismayed. Why? I saw the beauty of life in me. Sa akong sarili. Nakita na ko. I was just 5 years old when I hold the kalalaw. No? 5 years old lang ako na humahawak na ako ng kalalaw. Butchi mo dira, kamuti mo dira, saging mo dira, lumpia, o sa pangamahimo ni nanay. Yung butchi-butchi noon, yung kamuti nga gimas, tapos baluton sa harina, yun ang pinaka-specialty ni nanay ko noon. We go roaming around the forest.
no? Kung asa tong naay mga kalubinan na ay prutasan, we go roaming. I am a monkey also. Climbing up on the tree. Manguha og lansunis, manguha og rambutan. Manungkit kami og lubi and then we go to market. And even manguha mig tugabang og kulitis sa akong lula. One sack of that, we go to the amo na siyang bugkuton, baligya na mo sa market, Pigkawayan. While my mother is on selling gas, no? Yung gas na normal na gas na to na ginagamit. Ingon sa akong nanay, you go up in the jeepney, no? Yung jeep nga pang transportation, public vehicles. She told me, kantaga, alam niyo kung ano yung kanta ko noon? Yung, ikaw pa rin ang susundin ng puso ko. Di ba? Pagkat ako'y alipin ng pag-ibig mo. Yun ang kinakanta ko. At saka yung, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Yun pala, naging buhay ko yun. When I grow up. At siguro grade 3 ako, no? Nahihiya na ako sa sarili kong manghingi kahit pambili ng shampoo sa nanay ko. I tried my best. No, doon na ako naka-learn na natuto akong mahiya, maghingi. That even now my children, hindi ko naririnig sa mga anak ko na nanghihingi kahit kanino. Sa akin, of course, I am a mother. Pero sa mga anak ko, never I heard mama nanghingi kami kay Pulano ng ganito, nanghingi. Myself, because I teach them. Naagian, mamaligya o gulay, lokdo. Yes, Mads. So, when I get study from elementary until high school, iba na naman ang binibenta ko. If you ask one of my classmates, he is a, ano na siya, yung tawag doon, Air Force, no? Air Force na si Nini Sarmiento. One day, he recalled me, no? Sabi niya, naalala mo pa, Sel, ng high school? Sabi niya, dadalhan kita. When I was in Cavite, sa Makati siya, sabi niya, bibisitahin kita dyan sa Cavite. Dadalhan kita ng dingdong at saka yung boy bawang. Kasi pinaalala niya sa akin ang panahon na nagtitinda ako ng buhay bawang at saka dingdong sa loob ng eskwelahan. Kaway-kaway sa mga kabats ko dyan, sa mga klase ko. No, pinagbabawal noon ang magtinda pero tinatago ko. Why? Pamasahe ko yun. Or, I will keep this amount for my projects. A lot of things that gives me highlights in life that I want to share to you the beautiful life. Sa mga pinagdadaanan ko, nakatago lang yun. I want you to see the beauty in front of me, despite of those pains that I had. Alam ba ninyo, when I get married, I have my 3 children. Ang sabi ko, hindi ako mag-a-abroad. Ayaw kong iwanan ang mga anak ko. Hi, Ma'am Ka. Good morning. Ayaw kong iwanan ang mga anak ko that even when I was single, hindi ko pinangarap ang mag-abroad. Namaligya ako. I woke up 1:30 a.m. If you remember noon, meron pa tayong mga bigas, magpila ka sa NFA. Tagaan lang mo og sa isa ka pamilya 2, 3 ka kilo, maximum 3 kilos, kay parti-partihon tungod sa kalisod. I woke up on that moment, 1:30 a.m., magpunta ng bangkiruhan. Mamalit og isda, karne, gulay, lutuon, baligya. May silingan will make utang. Okay lang yun. I survived, she survived. I remember one sa akong mga silingan, meron siyang siguro 5 na anak or 6. Siya yung naghahanap buhay. Nagakumpra kog lumpia, ning butter,
buttered, ano tawagan na? Ining peanut buttered. Nangumpra ko og peanut buttered. Kumprahon pud niya sa kuha, ipautang niya. And then, 1 week bago niya ibalik sa kuha ang kwarta. One time, she come in my home, she said, wala pa ko ibayad. Tungod kay kanang shortage siya. Sabi ko, okay, fine. Sabi niya, tubuan lang na ako, sell. Ayaw tubo eh. I knew the sacrifices that you made para sa pamilya mo. Ang iyang bana nas balay tigyog-yog og bata, tiglimpyo sa sulod sa panimalay. But she is a woman who is roaming around just to find food for the children and family. Is that right? Those things na nakita ng dalawa kong mata inspires me a lot. Alam ba ninyo, ang anak ko na grade 1, siya lang, hihatid ko yan sa school, siya lang yan. Pagdating ng buhi na, grade 1. Remember, grade 1, she is just 6 years old. Kami sa ako ang duha pa kamanghod niya, we go there in Jollibee until now. Ang Jollibee sa Matina, witness na sa ako ang nangaralagpot nga maapol, naglagpot nga mga pungkan. Kay moabot ang shiripon me. It was not allowed to market during from morning until 4 o'clock. 3 o'clock past, no? Around 4 o'clock pwede ka na mamaligya dito. Some vendors told me, ayaw pa maligya dere, kay wala na space, kay sila ang nauna. Alam ba ninyo na kinakarga ko yung karton? Sabi ko sa sarili ko, murag kamulay na ay kaldero. Laina ninyo oy. But I fought for that time. Kasabi ko, kung ikaw lay na ay kaldero, maayo. Naaman ko'y kaldero na ako'y kabataan. Pero despite of those nagatulo ang akong luha, I try to bring the carton of apple and pungkan up yung overpass dyan sa Matina. I never forget it. Hangtod karon, nandyan sila, ano na sila, no, mga sit-in na sila, karon kay murang na-arrange na. Alam ninyo, sa buhay, dapat marunong tayong lumaban. Usahay, depende kasi yan. Meron isang vendor, halika sil dire ka sa akong tapad. Tungaon na to ni ang ako ang lugar. But another vendor told me, ayaw dire, kay daghan nami. Di ba? Those things, I'd really keep it until such time na nakaingon ako sa kong sarili, I dream to go back school. Eskwela ko balik, gibuntis mo kung bana. I told to him, I want to be a teacher. Kahit 3 na ang anak ko, pag-aralin mo ako, and I will. Wa na humanang isa ka semester, nabuntis si Maria. So sabi ko, this is the time for me to go abroad. Whether you like it or not, I will go abroad. Yun ang panahon na nag-umpisa ako. And thank you sa Bumbu Radio Davao. No? Kasi doon ako nakakuha ng impormasyon sa kanila. Bumbu Radio Davao. And to the non-stop agency na nakikonnect sa Bumbu Radio, no? Yung promotion nila, wala kang dapat bayaran. Kung may passport ka, i-refund yung ginastos mo sa passport, and then everything will be processed. So pumunta ako ng agency non-stop dahil may passport ako, no? Naka-ready talaga yung passport kasi before that time, I have already 3 children. Kinonvince din ako na magpunta ng Japan. Uso pa yung Japan noon, no? To be a singer kuno. Dahil sa hindi na kumpleto yung requirements ko when I was there in Manila, umuwi ako ng Davao and I processed my passport. Doon ko nagawa yung pasaporte ko sa Davao. Kasi minsan, ito ang masasabi ko. We are sometimes yung spekulasyon. Yung nauuna tayo, no? Basin. Take it out, basin from our mind. Basi, no? Unsa man, ayaw pangutana sa silingan sa imong katapad. Go direct to the office
para mahibaw-an nimo ang tanan na problema and you can comply it rather asking sa imuhang katapad na wala na sila'y kaayo kahibalo. A lot of things that I want to share to everybody as a mother, as a woman. So at that time, nagpunta ko ng abroad. Hindi pa, Manila pa. 2 months I stayed in Manila. Sometimes makaingon ta na dili nako, musurrender nako, no? Bit-bit ka trapo, wet cloth, dry cloth, timuuni mo na in yellow pad, haba ng yellow pad, punuuni mo na pila ka pages na. Wet cloth, dry cloth ra na. No? O katong kung unsa pagplancha, unsa pag-arrange sa mga table settings, lahat. The first time, ang sabi ko sa sarili ko, unsa man ni. Not knowing that it helps a lot for me. Maski tulo na kabuk akong anak, upat na ang akong anak, I mean, still I need those things to know on how to be as a woman. Lahat ng bagay na yon. A lot of things when I was abroad. Kung masabi or nakikita nyo lang ang pinaka senaryo ng naging buhay ko, maybe you can cry and ask why I survive. Kung lilingunin ko yon ang mga panahong yon, isipin mo, takbuhin mo yung kalsada na wala kang tsinelas. One man, hindi ko alam kung Indian national siya. Maybe, sa pag-iisip ko lang, he is an Indian national. Kasi sa stand niya, no? Hindi marunong mag-English, hindi ako marunong mag-Arabic. Alam niyo when I was on the road asking help, yung pantalon niya, yung may ano yan dito, yung lalagyan ng belt, yun ang hinahawakan ko. I don't know him. But he helped me. I'd never know his name until now and hindi ko na ma-recognize yung talagang mukha niya. But he is a miracle along my way. Siya yung una na nagligtas sa akin when I was abroad. I don't know him anymore. But my prayers to him is always there. Na hanggang naabot ko yung deportation. Hanggang inabot ko ulit ang rihas na bakal. Ilang rihas na bakal ang pinagdadaanan ko when I was abroad. But I never surrender. Still fighting. And pretty in front of everybody. Ayaw kong, kumbaga, sa hirap ng pinagdadaanan ko ay makikita ko na talagang naghihirap ka. No. Be pretty one. Be a beautiful woman as you love. As we loved. Minahal tayo. Yun ang rason ko sa sarili ko. Minahal tayo. Hindi tayo pinabayaan. Bumangon ka lang. Kasi even God the Father was testified. Gitest siya, no, ni Shaitan kung hanggang saan ang kaya niya. It's true. Betrayal, lahat ng mga bagay na yan, pinagdadaanan ko sa buhay ko. That even my mom, even my mother who gave birth for me, halos itakwil ako. It's because of those things that surrounds me that she don't want to see as I grow up. Kasi, ang rason sa mong inahan, gipadag ko, tamong, sa maayo. But surroundings, you cannot hold everything. Why? You cannot hold, it's because kailangan mong lumaban. Ha? Kung sika-sikaon ka sa imong kapareho, they will tell you, hawa diri, kay kami na una diri naninda, and your children hungry. Will you keep silent? Maybe no.
no? Kinsa ka nga magpahawa nako, naninda ko diri, pilay gibayad nimo aning area. When I look the situation itself, di ay motikit ra ka. This place is for everybody and you have to pay just 2 pesos lang sa una akong gibayaran. 2 pesos lang di ay ang iyang gibayad for such place. Na parang sino siya na naghari-harian that he never understand the crisis of his fellow men. Mauna nga sometimes I am so got mad na pwede lang manapak ka og tao, but it is not good also. Just to fight the right and go to the legal way. A lot of experiences even here abroad. You know, here, one CID asked my ID. Kinuha niya yung ID ko. Tinanong niya ako kung bakit ko tinulungan ang isang babae. Don't interfere to the life of others. Yes. Tama yun. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Pero, pwede kang makialam sa buhay ng may buhay kung ito ay kinakailangan, lalo na sa bingit ng kamatayan. One woman deliver her child. Kaya mo bang tingnan bilang isang ina, bilang isang babae, pabayaan ang kapwa mo Pilipino sa ibang bansa? I cannot dare. When the CID took my ID and told me, give me your ID, come to me, we will go search. Hindi ko obligasyon ang pagsama sa inyo para mag-search. Ang obligasyon ko, ang tumulong at magligtas ng buhay ng kapwa ko tao. Kung anuman ang kahihinatnan or kung mali man ang pagtulong ko sa kapwa ko, I deserve to go with her wherever you want me to put in. Alam ninyo, saywar lang to. Unsay gihimo niya sa kuha? I really admire the way you are. Yes. Kasalanan ba ang tumulong sa kapwa? Sa tamang pamamaraan? Kung kriminal siya, I don't care. If he is man, I don't care. She is a woman and she deserves help from me. Kaya minsan, no, huwag nating pangunahan ang mga bagay. Talagang masusi nating titingnan at huwag nating katakutan. Huwag kang matakot sa buhay. Isa lang ang dapat nating katakutan. Ang Diyos Ama lang. A lot of things na nagbigay ng strength sa akin as a woman. As a mother, lalo na ang mga nanay. A mother is close to her children. Lahat ng problema, ina ang sinasandalan ng mga anak. Paano matutulungan ng isang ina ang kanyang ina kung milya ang layo? But my dear child, listen to my word and don't be afraid. If things went wrong, it's because of legality. Admit your mistake. But never listen to those heresies. Huwag mong pakinggan ang haka-haka. Talagang alamin mo muna ang katotohanan at doon sa harap
ng mga tama na investigasyon, doon mo aminin kung meron kang pagkakamali. Everything will be okay. Never be afraid. Kung hindi nang dahil sa isang tatag, sa isang bungangang madaldal, but of course, everything is under control, hindi napagtapos ang dalawa kong anak. How can you imagine your 4 children? Wala mo'y balay, wala kay trabaho. Kung saan imong pagpakaon, pagpaedukar, pagpabiste sa imong mga anak, inahan, kung ikaw nag-inusara lang. But thanks to God the Father, I was guided. And I am sharing all these things to all the women na hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang pagkakaroon ng growth in life. Just keep strong. Hold your breath and be patient enough while you are doing the best para sa kinabukasan. Di ko mo tuong nga nailisod. That's why even mga anak na ko, okay lang, na si daddy magsuporta na mo. No. Pangutkot. Gamitang imong kamot, kabalo ka mo pabalas. Even myself, pwede ra ko mo lingkod, sustentado, mukaon sa gusto nako. I can do, but never I did it. Alam nyo kung bakit? Mas masarap talaga yung galing sa pinaghirapan mo at pinagpawisan mo. Kahit, kaya nga sabi ko my mother, my siblings asking me, ga, sige ka lang kapanghatag, ga. Tanawa mo nga sarili. Ito ang kaya ko Ito ang sitwasyon ko. Ito yung buhay kong totoong akin. I will sit down and I will keep my millions in my hand without working. It is not my happiness. I gave because I received. Pila lang ang gihatag nako kumpara sa akong nadawat. I never asked. I've never expected for those things, but I had. I am contented, maski mangaykay lang ko suyuta. I am contented enough for the life given to me. Magpautang ka, 10%, 20%, it's fine. Ang tao nga nangutang nimo, halos turugo nimo kay di ka bayad og porsyento. But she is working hard para makabayad nimo. To feed you, sitting down, going and roaming around for the sweat of anyone. Yes, nagpautang ka, but it is not the right way to help people. Masabi mo na, gipautang nako, gikapuyan nako to. Nagdawat kag porsyento without any effort. Mao na nga, no? Ang ako ang luha di gid na mapugngan, but this is the real life. Ito ang totoong buhay na minsan hindi mo maintindihan sa kapwa mo tao that they are thinking that they are the boss. They are thinking that they can hold someone kung naa sila. To all mothers who are still
longing a beautiful life to your children, ayaw undang. Don't stop dreaming and doing the best of yours. Panglabada, panguha gulay stramnan, tangkong, kamote, bugkuta, baligya sa palengke. A lot of things that we can do to survive. Why pobre? Ang kulang, workforce. It is not mean of kung anong level ang naabot mo sa pag-aaral sa buhay or edukasyon, kahit high standard school ka pa nag-graduate. If you don't know the real meaning of life and all the sacrifices, it is all nothing. Kailangan butangan mo ni diri ang kuko mo sang yuta. Kayuta ka. So, thank you so much to all my viewers. It's too early in the morning, no? I want to be pretty. Until now, even in front of you, my tears are falling down, but still, I am longing a beautiful life to build up. Now, we have to plan, enhance our services towards community and nature. I knew kung ano man yung pinaghihirapan at naging plano ko at naging kabahagi ko. Ngayon, kahit sa maliit na pamamaraan, I will not enjoy such if it will grow. Kung ano man yung itinanim ko ngayon, hindi ako ang mag-i-enjoyan. It will comes for another generation. It is not for me. So, sa mga gitamnan nako, unta maningkamot mo. I want you to enjoy the life as I enjoyed. Even there are a lot of difficulties, kahit ang daming hirap, I am not crying for myself itself. I am not crying for myself. Kaya kong matulog kahit walang laman ang tiyan ko. But I cannot dare to hear and see in front of me those difficulties that I can do, which I cannot do a help for them. Kaya mga nanay, kaway-kaway mo diha, way kalisod. Paeskwelaha lang, education is one of the most important para sa tuang mga anak. In my ability, I've never been expect na akong nanay karon matulog sa milyon nga balay. Pobre gihapon ko, naningkamot gihapon ko. Nagbitbit gihapon kog trapo ni mata kog kadlawon. The same life as I was. But thanks to God the Father, my mother at 80 years old, He provide everything. Sa una matulog rami no, magsalo-salo mi sa kong igsuon na lalaki. Na, igsuon na mong lalaki. And even those, yung mga barkada ng aming mga ate ko, matulog, maghurulid lang na. No? Maghurulid lang na sa amo ang sala. Excuse me. Mura lang may igsuon, no? Mura lang magsuon. Walay malisya. Wala lahat, no? Kumbaga, talagang we are one. Kasi ang nanay ko at tatay ko talagang mapagmahal na mga tao yon. Ayaw nila makita yung kumbaga, siguro si nanay ko karon lang na, no, tigulang na siya. Na siya prutas, yan ang tago. No? But when we are the time that she is still strong, mapagbigay ang nanay ko. Kahit baliw kilala siya. No? Eh, dapat kung baliw, tatakbuhan na yun. Takbuhan yun ng nanay ko kasi baliw. But she, no, hindi niya ginagawa yun. Kasi, kumbaga,
makakita gani ng buang sa iya ha, malipay gyud makakaon no, dili magutuman. Bismillah. So 9 there is a stamp. Nakuha na ni nag-work ni. So nagpagwapa ko, akala nyo kung saan ako pupunta. Dito na ako magro-roaming bit-bit ra po, no? I still want to be beautiful despite of everything. Kaya wala tayong dapat ikabahala, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba. Life must go on. Be pretty, be beautiful, stand as a woman, and do what you can do to share the good life. So, have a good morning, mga lipsticks ako. Ito talagang buhay ko na, pagli-lipstick. Siguro gising na yung nanay ko. Sabihin niya sa akin, anong ginagawa mo, Maria? Kung nagdaldal ako sa social media, mama. Biro lang yun na, hindi ko yung sinasabi kay mama. Magagalit yun. Pero alam ba ninyo, dito, makakareklamo ako sa kanila. Makakasabi ako, hindi maganda yung pakiramdam ko. Masama yung pakiramdam ko. Galit ako. Parang feel at home, no? So, I am not feeling well. Kung ano yung nararamdaman ko, pwede kong sabihin sa kanila. Sa nanay o sa mga anak. And then they are there for me to understand. Yun ang isang mahalagang bagay na pinapasalamatan ko sa bahay na ito, no? Maski wa ko increase. Wa ko increase. I never mind it. So, thank you so much sa lahat ng aking mga viewers, and I hope na kahit sa kunting panahon nakapagbigay ako ng magandang words for us to inspire, lalo na sa mga kababaihan. My dream will continue. Kaya yun ang sabi ko, yung last will and testament ko is to serve. Yung pagsiserve. Especially sa mother and child. Mother and children. Yun talaga ang hindi maalis-alis sa akin. Hanggang ngayon. So, ang kinakailangan lang natin, walang hirap sa buhay. I will tell you, wala talagang hirap sa buhay. Kailangan lang natin magkaisa. Magtulungan. Yun ang pinaka-importante. No? At mag-unawaan. Pag hindi natin mabigayan, walang development. Wala. Hindi talaga, wala tayong achievements. No? Pero kahit anong hirap, may pagtutulungan lang, we can build a beautiful life. So, God bless us and have a good morning. Thank you so much to all my viewers. I keep on sharing the good life. Gusto na ako kanang naapod ko'y ka-partner, no? Kanina. So, suportahan di ay nato ang authentic na Bisaya. Authentic, ano ba yun? Ika, wait muna. Tingnan ko daw. Sa Dubai, no? I want to be there. Bisaya. Ito. Authentic Angel pala, no? Ayan. So, suportahan natin sila. So, all my friends, please go there in Filipino restaurant, floating. Tawag dito, Bisaya Resto in Karama, and also this floating restaurant, Filipino restaurant there in Dubai. I want to come there after siguro ng aking vaccination, second vaccination. So baka doon din ako. So sa mga kapwa kong OFW, suportahan natin. It is our pride, no? Kung ano ang ginawa ng kapwa nating Pilipino na nakakabuti para sa lahat, suportahan natin yon. Thank you so much. God bless us all. And have a blessed day.